Amen. Pag sinabi pong attributes, mga kapatid, ito po yung mga katangian. Hallelujah. Ito po yung mga descriptions or yung mga characteristics ng banal na espiritu. Pinag-usapan natin nung nakaraan, some weeks ago, yung pong mga katangian ng Diyos ay makikita po natin sa banal na espiritu. At iisa-isahin po natin, ano ba yung mga katangian na yon ng Diyos na makikita po natin sa banal na espiritu. The Holy Spirit and His attributes. Handa na po ba kayo, mga kapatid? Handang-handa na ako. Amen. So, una po, mga kapatid, the Holy Spirit is eternal and infinite. Amen. Walang hanggan at walang katapusan. No? He is eternal and He is infinite. Sabi po ng Hebrews 9 verse 14, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God. I like yung pong adjective na ginamit dito describing ang Holy Spirit. Ginamit po rito, mga kapatid, yung word na eternal in referring to the Holy Spirit. God the Father is eternal, God the Son is eternal, God the Holy Spirit is eternal. Amen. Bago pa magsimula ang panahon, ang time, ang history, ang kasaysayan, naroon na po ang banal na Espiritu. Amen. He is the pre-existent one. Kung paano ang Ama ay pre-existent, ang Anak ay pre-existent, ganoon din po ang banal na Espiritu. He is eternal and He is infinite. He is called the eternal Spirit sa Hebrews 9 verse 14. Ikalawa pong attribute ng Diyos na makikita natin sa Holy Spirit, He is all-knowing. Amen. Siya po ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang tawag po natin sa theology dito ay omniscient. Say it, omniscient. So the Holy Spirit is omniscient. Sabi po, yung binasa na natin some weeks back, 1 Corinthians chapter 2 verse 11, for who among men knows the thoughts of a man except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Ulitin ko, 1 Corinthians chapter 2, verse 11, yung huling bahagi. No one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Sino nakakaalam sa kaisipan ng Diyos? Ang Espiritu ng Diyos. Kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa banal na salita, alam ng banal na Espiritu ang lahat ng bagay. Walang nalilihim at walang naliligid sa Kanya. He is omniscient. Amen. The Holy Spirit is eternal. The Holy Spirit is omniscient. He knows all things. He knows the thoughts of God. Amen. If God knows everything, the Holy Spirit knows everything. Amen. Praise God. Pangatlo po, nakatangian ng Diyos na makikita natin sa banal na Espiritu. He is omnipresent. Amen. Siya yung Diyos na nasa lahat ng dako. Amen. Sabi po ng Psalm 139 verse 7, sabi ng psalmist, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? Amen. Kaya saan ako magtatago mula sa iyong banal na Espiritu, mula sa iyong presensya? So, dito po makita natin yung katangian ng banal na Espiritu. He is everywhere. He is always present. He is omnipresent. Amen. Hindi natin matatakasan, hindi natin mapagtataguan ng banal na Espiritu. Alala ko tuloy yung kwento ni Ananias and Sapphira na akala po nila nakapagtago sila sa Diyos, but the Holy Spirit knows what they are doing. The Holy Spirit knows what's inside their heart. Yung motives po nila, alam po ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi ni Peter sa kanila, hindi kayo nagsinungaling sa tao, kayo'y nagsinungaling sa banal na Espiritu, nagsinungaling kayo sa Diyos. The Holy Spirit knows everything. The Holy Spirit is everywhere. Di ba? So, siya yung Diyos na nasa lahat ng lugar, nasa lahat ng dako. Amen. Hindi lamang po yun. Pang-apat, He is omnipotent. Nakita po natin, ang banal na Espiritu ay makapangyarihan. Sabi po ng Romans chapter 15, verse 19, ang sabi po dito, by the power of signs and miracles through the power of the Spirit. Hallelujah. So from Jerusalem all the way around to Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ. The power of the Holy Spirit. Alala ko tuloy, sabi ng Panginoon sa iyo, you shall receive power when the Holy Spirit comes on you.
sa Acts chapter 1 verse 8. So dito po makita natin the Holy Spirit is omnipotent. He is powerful. Hindi mahirap imaginein po yun. Kasi when we read the book of Acts, when we read the epistles, we see the manifestation of the Holy Spirit's power, yung kanyang makapangyarihang pagkilos sa mga pangyayari po sa Biblia, lalong-lalo na po sa Aklat ng Gawa. Sa atin po mga buhay, I for one have seen how the Holy Spirit has moved powerfully in the lives of people. I see signs, wonders, miracles happening because the Holy Spirit is operating. The Holy Spirit is moving. Amen? The Holy Spirit is powerful. Hallelujah. Yung pong mga bulag na nakakakita, imagine that, yung mga walang mga appendages, biglang nagkakaroon po ng limbs, ng paa, ng kamay. Yung mga hindi marunong magbasa, biglang nakakabasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. No read, no write, but because the power of God is moving, the Holy Spirit is moving, they were able to read. Ayun pong Bible, yun yung hiningi nila sa Diyos. And God honored their faith, and you know what? A miracle happened. So, yun po, the power of the Holy Spirit. Yung change lives, no? Dating lasenggo, dating masamang tao, dating talagang sabihin nating salot sa lipunan, pero nabinago po ng ang banal na Espiritu ay kumilos sa buhay ng mga tao. Amen. He is powerful. And syempre, He is holy. No? Ito po yung ika-5. He is holy. Kaya nga Holy Spirit eh. So sabi ng Panginoon, He is the Holy Spirit. Hallelujah. He is the good Spirit. He is the benevolent Spirit. He is also the Creator. Amen. Sabi po ng Job chapter 33 verse 4, the Spirit of God has made me. Amen. The breath of the Almighty gives me life. Amen. The Holy Spirit is the Creator. Sa aklat po ng Genesis, sabi po doon sa yung earth was the waters covers the earth while the Holy Spirit, the Spirit of God is hovering over the water. Amen. So nakita po natin mga kapatid, the Holy Spirit is not only powerful, He is the Creator. Amen. Siya yung manlilikha. Amen. The Holy Spirit is the Creator. So parang ganito yan, di ba? Pag nagtayo tayo ng bahay, hindi naman tayo yung nagtatayo talaga. Di ba? Meron tayong mga contractor at hindi naman yung contractor nagtatayo din. Meron pong mga manggagawa, karpentero, mason, electrician, yung pion, no, yung laborer. Sila po yung talagang gumagawa para maipatapos o maipagawa yung atin pong bahay. Di ba? So, ganun din po, yung paglikha is a cooperative effort among the persons of the Trinity. At malaki po ang ginampanan ng banal na Espiritu doon po sa gawa ng paglikha sa lahat ng bagay. Amen. He is Creator. Panghuli po sa ating pagtalakay ngayon, pang-7, okay, sa mga katangian ng Diyos na makikita rin natin sa banal na Espiritu. He is the truth. Amen. The Holy Spirit is truth. Isa sa attributes niya ay yung katotohanan. Sabi po sa 1 John chapter 5 verse 6, this is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. Ulitin ko ulit. The Spirit testifies because the Spirit is the truth. Amen. He is holy, but He is also true. Hindi ka pwedeng maging holy pagtapos andun yung kasinungalingan. Diba? The Holy Spirit is holy and He is true. And He testifies to the truth. He testifies to the Lord Jesus Christ. Amen. So, the Spirit is the Spirit of truth. Reviewin po natin, the Holy Spirit is eternal, infinite. He is omniscient. He is omnipresent. He is omnipotent. He is holy. He is Creator. And the Holy Spirit, He is truth. Amen. Tama po mga kapatid, hindi siya ordinaryong person. He is not just a simple person. The Holy Spirit is the third person of the Trinity, the Holy Spirit.
is God. Amen. Amen.